So usapin pa rin ka-coffee nitong confidential funds kasi hindi na ito ka-coffee, no? Kasi parang sinusunod-sunod nila itong si VP Sara at ini-issue nila itong nagastos po na confidential funds ng Davao City, no? Ito yung nahalungkat nila ito ng Makabayan Black, particular po ni Franz Castro, no, ng ACT. Yan ang kanilang hinahalungkat dito. Nagsalita na po itong si Vice President Sara Duterte at hindi naman nagustuhan ng kanyang mga kritiko yung naging statement kasi parang ano daw ito mas red tagging. mas maramihan ka-coffee na pagre-red tag ito at saka gaslighting daw po itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ano ba kasi sinabi ni Vice President Sara Duterte dito? Dito sa mga kritiko ng confidential funds. Yan. Basahin natin courtesy of Manila Bulletin na anyone who attacks, yan, yung mga bumabanat po, maatake dito sa pondo na inaalat po para sa peace and order. Anyone who attacks or undermines funds. Tinutukoy niya dito pondo not specifically yung confidential funds na nakalaan sa kanya. Basta tinutukoy niya yung mga tao daw po na binabanatan itong pondo na naka-allocate para sa peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Kumbaga, pag sinabi mong insidious ka-coffee, medyo hindi lantaran, no? Pero masama yung epekto nito. Lantaran kung kumilos, pero masama yung magiging epekto nito eventually, no? Yan daw po may insidious motivations, may balak, ka-coffee, dito sa mga kritiko ng funds, no? Not necessarily confidential funds, basta yung kritiko doon sa pondo na para sa peace and order ay may matinding balak, nakasasamang balak para sa bansa siguro, no? Or para sa kung saan man po paggagamitan ng pondo na yan. Such actions go against the protection and well-being of our citizenry. Tingnan niyo yung logic niya dito, ka-coffee. Yung ganitong klaseng galaw daw po, yung ganitong klaseng attitude o itong action ay contrary o taliwas po doon sa pagprotekta sa well-being o sa kapakanan po ng taong bayan. Yan yung kanyang first argument dito. Kung sino man po yung mga tao na binabanatan yung pondo na nakalaan para sa peace and order, may insidious motivations, may mga balak daw yan, ka-coffee, no? Sino kaya yan? At vocal naman si Vice President Sara Duterte dito, isa po sa kanya mga hindi pinapatamaan directly, pinapangalanan niya itong grupo nila Franz Castro, no? Itong mga miyembro ng Makabayan Black. Ito, sige, tuloy ang pagbasa, no? Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds yan, minention niya na specifically, ay kumukontra sa kapayapaan. Yung logic niya dito kung tutol ka sa confidential funds, tutol ka rin sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Naku, medyo marami ang nagtaas ng kilay dito sa statement na ito. Particular po itong grupo ng Makabayan Black. Kasi kung sino man yung makukontra sa confidential funds, particular po na dito, tinutukoy niya na siguro dito, yung confidential funds na nakaalat para sa Department of Education at ganoon din po sa Office of the Vice President. Kung kontra ka dito, kontra ka sa kapayapaan kasi parang you're defeating the purpose of confidential funds, no? Para sa safe and successful implementation ng programs, no? Yan sinasabi niya sa kanyang mga responses, no, diyan sa budget hearing. Kaya kung tutol ka dito, itutol ka sa kapayapaan. At kung tutol ka sa kapayapaan, kalaban ka ng bayan. Ano sa tingin niyo, ka-coffee? Yan po yung paliwanag dito ni Vice President Sara Duterte dito po sa confidential fund issues, no, sa kanya pong speech sa PNP Regional Office 13th 122nd Police Service Anniversary diyan po sa Butuan City. Kahapon lang po yan, October 4. Anong say niyo dito, ka-coffee? Anong masasabi ninyo? Anong opinion niyo dito sa naging pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential fund? Siyempre, marami ang nagalit dito sa statement na ito, no? Lalo na yung grupo ng Makabayan Black kasi hindi nila matanggap itong naging statement ng ating Vice Presidente. Sige, ano tingin ninyo, ka-coffee? Ilagay dyan sa ating comment section na babasa rin ng iba nating mga ka-coffee. CLM Costumar, good afternoon. Nakikinig mo lang dyan sa C-Pros. Ayan, nabasa na natin ito kanina. Happy viewing po sa inyo. Ano ka, fake patrol? Sabi ni Sonlin Jessa. Bakit naging fake yan? Sonlin, sige, prove it, no? Ilagay mo dyan sa comment section paano naging fake. JBB33FUL, dapat malaman yang pa-VIP na yan. Yun yung, ka-coffee, yung panawagan mismo ni VP Sara dyan. Kasi siya sa kanya na ituturo yan, pangalanan nyo yan.
sino ba yung sakay na yan? Ano ba yan? Yung hagad na yan? Bakit kinakailangan ipahinto yung mga motorista para lang makadaan yan? Minerva Stork, shoutout ka coffee. Good evening to everyone. Hello po sa inyo. Cesar Jr. Mangada, dapat tanggalin ang mga abusadong pulis dahil maraming sindikatong pulis, sabi ni Sir Cesar. Actually, hindi naman. At medyo marami-rami, no? Pero hindi naman ganoon. Hindi naman mas lamang pa doon sa mga maayos na pulis. May mga loko rin talaga eh. Mga sinungaling, no? Right, ka-coffee, balak nilang sirain si VP Sara Leonardo Ansag. Nandiyan dyan na yan ka-coffee. Itong demolition job parang masyado pang maaga para sa 2028 kasi wala pa naman tayo nakikita na major contender or possible contender or possible opponent ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente by 2028. Pero hindi pa dapat hindi pa yan ang dapat natin titingnan dahil medyo matagal pa yan 5 taon pa yan. Pero syempre, yung preparation ng iba dyan, nagsisimula na. Alam naman malinaw naman ka-coffee. Halimbawa, yung kanina yung pagbibintang, ano ba ito? Sinasadya ba ito ng pulis? Kasi bakit niya ipapangalanan si VP Sara hindi naman talaga? Yung nasa Mindanao, paano nangyari yun? Nasa celebration siya ng Teacher's Day. Diyan sa Mindanao, paano naging siya? Sino yung nagsulsul sa kanya? Diba? Ina-videohan alam niyang may video Kasi dapat i-rectify niya na o bawiin niya na yung kanyang sinabi doon sa nagbi-video para ma-clarify. Hindi nagtuloy-tuloy pa rin ka-coffee. Dapat tinawag niya si Kuya nagbi-video. Kuya, sorry, hindi talaga si VP Sara. Sabihin niya na para hindi siya napahamak dito. Mukhang matatanggal sa serbisyo yan. Good evening, ka-coffee mula kay Curisa Evangelista Olivar Edler. 100% tama yung pahayag ni VP Sara. Mas malaki daw ang confidential fund ni Romualdez at Zubiri. Bakit hindi nyo batikusin? Masyado kayong halata na naninira lang at gusto talagang pabagsakin si VP Inday Sara. Malinaw naman yan. Ma'am Margie Gonzalez, no? Meron talagang kumikilos para sirain itong imahe ni Vice President Sara Duterte. No? What do you expect from leftists kundi ang maging magulo sa Pinas, sabi ni Leonardo Ansag? Tama si VP Sara mula kay Wilfredo Resma. Meli Sogano, true sa pool sila. Maiksi lang pero malaman. May substance, ika nga ka-coffee, no? Palabasin kung sino ang nag-utos, sabi ni Antonia Rivera. I think kung sino man yung ka-coffee, for sure may ano na yan May initial discussion na yan. Pili ko tumawag na yan o nag-text na yan, nag-apologize na yan. Pero hindi, ang gusto ni Vice President Sara Duterte dito, public apology, no? Magpa-press con kayo or mag-video kayo, i-post nyo yan para malaman ng publiko. Kasi nasira siya dito binash siya dito Kung makikita niyo yung comment section, kasi ang tagal din nag-circulate online Itong video na yan marami pa naman sa atin, marami sa mga Pilipino na hindi na magbe-verify yan. Kung ano yung nakita, yun ang paniniwalaan. Sa haba ng panahon na tumagal yung video na yan dyan online, syempre, dumami yung nag-iba yung perception, yung mga harsh comments kay Vice President Sara Duterte dahil doon. Kasi ina-assume nila na si VP Sara nga. Hindi naman pala, nasa Mindanao naman pala. May bayan Sali, masama bang magtanong kung saan ginamit ang confidential fund? Di ba pera ng taong bayan yan? VP Sara, sabi ng OFW mula sa Beijing, si Baybayan Sali. Rudyard Ducante, tama yon para puksain ng CPP, NPA, NDF, tapos ipakulong ang tulong guest sa Kongreso, si Raulo Manuel, si Praning Castro, Arlene Rojas, at idamay nyo na rin si Risa Ontiveros para wala ng gulo sa hearing. Yun lang naman ang kumukontra sa kapayapaan, kaya kalaban ng taong bayan, mga high na you task na yan. Ayan po ay mensahe ni Rudyard Ducante. Mukhang Gina dito si Rudyard dito, no? Lito Dikila, totoo naman na sila ang dahilan ng lahat ng kaguluhan. Sana matapos na ang mga gawain ni VP. Iyak silang lahat at sana ay firing squad ang lahat ng rebelde. Nako, labag po yan sa ating mga batas pa. Lito Dikila, no? Ma-technical ka dyan at mananagot ka rin dyan, no? Dito, sir, dito, no? Hindi pa po yan allowed sa Pilipinas, no? Baybayan Sally, gumamit ka ng utak, ha? Hindi yung puro katanong, common sense ang gamitin, huwag puro bunganga, sabi ni Ma'am Margie Gonzalez. Okay, cambio. Huwag mag-away sa comment section, no? Maglagay din dyan ng opinion. Binabasa ko naman yan kahit pro yan, kahit against yan, binabasa natin dyan. Pero control lang dyan sa comment section. Huwag masyado mag-away, no? Tinatalakay lang natin dyan yung mga issue. Kalma lang. Tess Valdez sa Ulog, happy viewing nasa Facebook. Kay Ruby Amgao Pakudan, kay Ak Junior Bert, Joel Brioso Baisa, hello po sa inyo. Ani Layali, happy viewing din po kay Mary Jane, Ray Ebreo Dalida,
shoutout po sa inyo ka-coffee ko. Nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow, hindi pa po kayo naka-like, yan, click lang po yung follow, click lang po yung like, at kung kayo ay nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Wala po yung bayad. Kalma lang ha, kalma lang dyan sa comment section. Comment lang dyan. May isa pa tayong topic.